Okay, it's recording right now. Let's start. Okay, nakikita nyo na ang screen. Mercantilism led to Industrial Revolution. Hello? Do you see the screen? Yes po. Opo. Yes, sir. Okay, let me continue. So last time, yung pinadala kong recording talks about mercantilism. Mercantilism, described as ito yung method ng isang country accumulating wealth through precious metals, gold, silver, and other important or highly priced items. So the mercantilism led to industrial revolution. What you are seeing here is a picture of an industrial site, factories. At malalaman mo kung nag-ooperate ang factories through the smokestack. Yun, napakausok niyan. So, actually, pinagbabawal na ngayon yung ganyang type of industry, yung masyadong maraming usok. Kung hindi man, na kailangan meron kang gagawin na filter to prevent. But during the time ng early industrial revolution, you can see a lot of smoke, and there are plenty of reasons why. I will discuss this later. So the resulting restrictive practices and exacting demands included monopolies, bans on certain goods, high tariffs, and exclusivity requirements. Mercantilistic governments also promoted manufacturing, and with the ability to fund technological improvements, they helped create the equipment that led to the Industrial Revolution. So prior to the Industrial Revolution, nauna yung Agricultural Revolution. So sinasabi rin sa Agricultural Revolution, natuto na ang mga tao ng proper way of farming. Instead yung na-explain ko na ipinapahinga pa ang portion of the land. Ngayon, through proper way of fertilization, planting the right crops, and giving enough nutrition sa lupa, pwede mo nang hindi pa pagpahingahin. Tuloy-tuloy na ang kanyang pagtatanim sa lupa. No? So kaya nangyari doon, nagkaroon na ng more than enough food. No? Hindi na subsistence farming. Nagkaroon ng tinatawag nating surplus food. No? At yan, natanong natin sa quiz, yung surplus food. So that people can actually, pwede nilang i-store yung mga surplus food na yan. So that kung sakaling hindi ka nakapag-work, nakapagtanim, o kaya nakapag-harvest, meron ka namang stock of food. No? And it also led to a certain type of jobs na hindi na farming, because ang may mga tao naman talaga ang hilig ay mag-farming during that time. Sila na lang yung nagtanim, yung iba naging carpenter, ang iba naging probably house builder, iba ay trader, hindi na lang farming lahat. Kaya yun ang kagandahan ng Industrial Revolution, nagkaroon ng surplus food. At yung surplus food, sinasabi rin na maganda ang naging epekto niya doon sa mga panahon kung saan mayroong tinatawag tayong famine na brought about ng mga tagtuyot o drought. No? Probably walang enough na rain, so hindi mabungkal ang lupa, wala naman silang irrigation, so nagkulang ang tanim. At yun ang kagandahan noong meron silang tinatawag na surplus food. So yung surplus food na ngayon na yan, na ibebenta nila, and normally, maraming yumaman dyan, maraming mga taong nagkaroon din ng surplus na mga cash o pera. No? Nag-ipon. Ang kanila namang gastusin sa family, more than enough yung kanilang income. So nagkaroon sila ng surplus food, surplus money. So you have the surplus food, you have the surplus money. Saan mo ngayon dadalhin yung surplus money mo? So what happened is that they could now finance
a project. At sila yung nakapag-finance nitong mga factories, yung mga pabrika na yan, yung mga even small industries, sila ang nakapagpagawa, nakapagpatayo dahil sila ay meron ng surplus money. Yung walang surplus money, yun yung hindi mayayaman. Yun yung mga tipong wage earner. Araw-araw sila maghahanap buhay para kumain. At tama-tama naman yung itinayo ng mga nagkaroon ng surplus cash, surplus fund, ng mga factories, mga paggawaan ng kung ano-anong produkto noon, ang naging worker nila ay yung walang excess cash. No? Sila yung maghahanap buhay, sila yung labor. So, tamang-tama ang sitwasyon noon. Hindi na kinakailangan silang magtanim kasi somebody's planting for them, but they have the money, they can just buy it and focus on something. So ngayon, yan ang nag-led doon sa tinatawag nating Industrial Revolution. No, hindi na mano-mano lang ang trabaho noon. Ngayon ay meron ng machine. Okay? So, here's the some highlights ng Industrial Revolution na nangyari ito noong year 1750 to 1900s. You know? And the Industrial Revolution started sa Europe, particularly sa United Kingdom. So until the end of the 18th century, most manufacturing was done by manual labor. This changed as investors devised machines to manufacture goods. By the way, yung mga century, pansinin nyo, 18th century pero ang year ay 1750. So parang advance siya. Noong 20th century, 1900 yung panahong yon, parang advance siya. Until the end of the 18th century, so matatapos ng 18th century at magsisimula itong taong 1750 to 1900, diyan na nagsimula sinasabing Industrial Revolution. And you can find here some of the old pictures ng tinatawag nating small machines ng paghahabi ng mga tela. No? You have the spinning jenny, the spinning mule. Doon sa spinning jenny, mapapansin nyo kung nakakabisid kayo dyan sa panghabi ng mga tela, dyan sa mahabang kahoy. Mayroon pa dyang lumang way ng paghahabi using tulad nitong spinning jenny. No? Manual yon. Isa-isa talagang hinahabi yung mga yarn. No? So in the textile industries, the spinning of cotton, worsted yarn, and flax could be done more quickly and less expensively using new machines with names like the spinning jenny and the spinning mule, as reported by Bond in 2003. So bakit England, bakit United Kingdom ang nag-start ng Industrial Revolution? There is some reason for that. Actually, there are 8 reasons. You know. Number 1 is that the British Empire, imperyo na yan eh. Marami na yung nasakop na lugar, including India, sila na ang colonizer. Ano? Malaki ang India noon, including Pakistan is part of India before they separated. No? So, dahil sila ay mga imperyo, marami silang sources ng raw materials. No? So, meron na silang mga barko na pumupunta ro sa lugar na yon and they carry products. Yan din ang case sa Pilipinas noon. We sent raw materials like tobacco, coffee, and yung sugar. No? So, they have access to raw materials. Almost doon sa buong mundo siguro ang sakop niya kasi imperyo nga yan eh. No? And they are the first to have the agricultural revolution, meaning they could produce more or less land, they produce more, they have the spare, surplus food. Pangatlo, ayun na, banggit ko kanina, meron silang labor force. Bakit nangyari yung labor force? Kung babalikan natin yung aking
kwento last time, maraming sumawa sa farming nung panahon yon. Tapos, nagkaroon na rin ng establishment ng mga cities na a-attract ngayon itong mga nasa rural areas, nasa farming community. And dahil nga, nagkaroon din ng mga problems sa societies noon where the privileged one, yung mga mayayaman, were able to nabakura nila yung fence na nasakop nila maraming mga lupain at na-displace itong mga karamihan sa mga poor farmers noon. So they are now replaced by machines, nauso na yung mga traktora noon. So wala silang option to go to the city where they believe there are other jobs that they can take into aside from farming. So ngayon, nagkaroon ng labor force. Yung labor force yan ngayon ang magiging trabahador mo sa mga naitayo na industry. And then number 4, availability of capital. Why there was such huge availability of capital? Remember yung mercantilism na ang idea ng isang bansa ay mag-ipon ng wealth through gold and silver. At yun ang standard noon. You can actually put that gold and silver into a bank, and then the bank, instead na bibigyan ka ng pinatabi mo yung gold, papalitan nila ng paper money. Okay, yung nakikita nating pera ngayon, yun yung katumbas noon. So that now, yung paper money na yan could be used to pay itong mga labors. They could be used to buy supplies para magamit sa iyong industry, raw materials, and other things needed. So ngayon, because of that mercantilism, there was huge amount of capital. Ang kagandahan naman dyan sa capital na yan, because they were able to build big, during that time, malalaki yung naipatayo nila mga factories, so they earn more out of their capital. So, tuloy-tuloy ang pagyaman nitong mga may-ari na ito, including the government, because during that time, siyempre ang gobyerno ay could collect taxes or anything that they want to dito sa mga industrial revolutions na factories na ito na itayo noong panahon na yon. And so, nung nagkaroon nga ng tinatawag tayong spare money, dapat itabi mo ang pera mo sa isang institution where it is safe. Kasi kung ilalagay mo lang yung wealth in form of cash or gold or silver or any jewelries, kung sa bahay mo ilalagay yan, medyo delikado. Una, pwedeng manakaw. Pangalawa, pwedeng masunog. And you don't have anything na matitira. But if you can place that on an institution called bank, itatabi nila yun doon. At ang kagandahan, yung ipinatabi mong pera, instead na tutulog lang sa bahay mo, nag-e-earn pa siya ng interest. At ang kagandahan din doon, yung mga bangko na yon, yung iyong pera na inilagay doon, pinapautang naman nila doon sa mga taong nangangailangan din ng cash. Pwedeng nagipit at pwedeng yung mangungutang mga negosyante rin na magtatayo ng negosyo o negosyante na kinakailangan ng extra fund kasi di pa nabebenta yung kanilang mga produkto, manghihiram muna sa bangko. And so goes na ganyan ang naging takbo ng economy noon. So there was enough fund for everybody, yung mga negosyante. At nakatutok yung system ng banking credit na yan, kalamitan dyan sa mga naitayo na mga industry sa mga factories na yan. So nagsulputan din ng mga entrepreneurs, yung mga negosyante. Kasi nga, ayan na, dami ng tao. So can you imagine, may factory dyan sa FCIE. Anong pwede mong maging negosyo para andyan na yung mga tao? Pwedeng canteen, pwedeng supplier ka ng mga raw materials, pwedeng tracking, pwedeng sales, So daming na-create na iba-ibang type of
business earning or money earning activities. So there was a lot of entrepreneurs. At into mga entrepreneurs noon siyempre kumita rin, and later on they could again join the bandwagon ng Industrial Revolution, makapagtayo rin sila ng kanilang sariling negosyo. And of course, number 7, yung nabanggit ko kanina, is the British Empire. No? Pag sinabing British Empire, they are the rulers of the world. So, kaya nilang barasuhin kahit anong kailangan na. Yung kanilang mga produkto na naproduce niyang kanilang Industrial Revolution, para silang mga lagaring Hapon, ano? Yung barko nila, pupunta ro sa isang lugar, let's say sa India, may dala silang mga products, ibebenta roon, magpa-profit. Tapos yung product ng India, ikakarga sa barko, dadalhin sa England at sa Europa, ibebenta, may tubo na naman sila. So you can imagine how the British Empire grow into a very prosperous and rich country because of that. So yan yung, kung tatanungin, bakit ba ang mga bansa ay gustong-gustong manakop right now? You could probably heard the news na interesado talaga ang China na makuha nila ang Taiwan. So pinapanood ko palagi itong mga news na to sa YouTube, ay halos araw-araw yung jet fighters ng China maaligid na doon sa na lumalampas na sa boundary ng Taiwan at nagpo-protesta ng Taiwan, at naka-ready na rin yung kanilang mga defense mechanism doon, missile, just in case na tuluyang pumasok ang China. Why is that so? Because again, andyan pa rin yung mentality ng mga countries to expand, get resources sa kanilang industry, and the second point is for military, for defense and offense. No? Sabi nila, kung makukuha nila ang Taiwan, dalawa nilang kanilang forward base. Meron dito sa island na malapit sa Pilipinas, merong nasa tuktok ng Pilipinas, which could be the jumping area doon sa kanilang military. Para silang may malaking bases doon, forward bases ang tawag doon. So that they could set up their defense there before, siyempre, bago makapasok ang kanilang mga adversaries, mga kalaban sa China, dadaan mo sa Taiwan and they could be stopped there. So ganun ang mga pananaw ng mga imperyo, ng mga big countries. And then number 8, because of the government support to business. Sila talaga, todo bigay ng suporta, tayo kayo ng business, because during that time, ang laki ng market, ang laki ng demand. Nag-i-start ang mga tao na hindi na sila nakapokus sa farming, at they want some new types of goods, bagong damit, sapatos, etc., na inventong mga kung ano, jewelries. So napakalaki ng demand at sinusuportahan ng government ngayon na magtayo ng mga negosyo. So that is how England grew into very superior and rich country during that time. One thing kung bakit lalong bumilis ang tinatawag na Industrial Revolution, because of something which is iron, bakal. Yung iron, minimina yan sa ilalim ng lupa. Iron ore ang tawag dyan. Tutunawin yan, ayan, yan, nakikita niyo, smelting ang tawag yan, tinutunaw. And dahil tunaw na siya, para siyang liquid, kailangan mo lang hulmahan, ipo-pour mo roon, and then whatever is the shape, yun na yung magiging bakal mo. So, diyan sa parte ng 13, sa Aguado, meron diyang hulmahan ng bakal. May dinadala dyan mga malaking piraso ng bakal, tutunawin nila, at gagawing mga maliliit na bakal yung ginagamit sa loob ng hollow block. So, mga ganon, kabilyan tawag dyan. So, nagsimula ngayon sila magtunaw ng bakal at napakaraming uses. Number 1, for papatayo ng mga factories, sa transportation, tulay, etc. Of course, housing, ang laki ng demand niya yon ng iron. But during that time,
ang ginagamit nila sa papainit ng nito ay kahoy, no? Can you imagine, bago ka makapagpainit ng napakaraming kahoy ang gagamitin at napakaraming puno ang iyong puputulin para create ka ng this much temperature. At the same time, during that time, na-discover nila meron palang uling na namimina sa ilalim ng lupa. At yung uling na yon, kung yung ilalagay sa apoy, napakatagal niyang bago maubos. No? Ang tawag yan, coal. Yan. At yung coal, no, instead na charcoal galing sa kahoy, ang ginagamit nila yan. At na-invento pa nila yung coal kapag na-process nila, mas magandang gamitin. Ang tawag nila ay coke. Hindi siya yung Coca-Cola na iniinom natin. This is a form of coal na pinrocess nila at iyan ngayon ang kanilang ginagamit na gatong sa pag-create ng fire para mag-produce ng heat sa mga industry. So another important innovation was made in the production of iron. Coke from coal could now be used in all stages of smelting, yung pagtutunaw ng bakal, rather than charcoal from wood, which dramatically lowered the cost of iron production while increasing availability. Can you imagine? Ang daming bakal ngayon. Kung wala ang bakal ngayon, how could create something, tall buildings without iron? So, kaya ang pagmimina, hindi pwedeng iwanan eh. Diyan, backbone yan eh, supplier yan eh. Supply chain yan ng industrial sector. So, coke from coal, coke is produced by heating coal at high temperatures. So, yung coal, siya yung raw material na huhukay sa lupa. Kapag iniinit mo yan ng mainit, no, nagiging coke. No? This heating is called thermal distillation or pyrolysis. So in order to produce coke that will be used in blast furnaces, coal is usually thermally distilled for 15 to 18 hours, but the process can take up to 36 hours. Medyo halos ay 2 araw bago makagawa ng coke. Then sunod-sunod na ang mga inbensyon na nangyari nung panahon yon at naandito yung tinatawag na steam power. Singaw. Can you imagine, nagpainit kayo ng tubig pang kape doon sa inyong kettle. Biglang sumisipol yan kapag kumukulo na kasi lumalabas na yung steam. No? At yung steam na yon, may pressure na ibinibigay. So from that pressure, no, nakaisip ngayon itong mga scientists. Dito si Thomas Newcomen designed the prototype for the first modern steam engine. No? Yung singaw, yung init ng kumukulong tubig, i-compress mo yung steam na yon at siya ay napakalakas ng pressure. They could move actually metals. They could push metal. So ito yung naging idea sa pag-create ng unang steam engine. Called the atmospheric steam engine. Newcomen's invention was originally applied to power the machines used to pump water out of mine shaft. So again, imagine na andoon sa ito, may picture tayo dito. Yan. Coal mining, Etong nung unang ginagawa nila, talagang piko-piko yung ginagawa diyan. So that could probably yung lugar na yan, yung maitim na yan, ay yan ang raw materials na coal. Tapos ikakarga nila doon sa wagon. Yan. During that time, mano-mano pa, patulak-tulak. Pero eventually, nagkaroon ng release dyan. So that yung release na yon hindi na kinakailangan itulak. So ganyan kahirap. But the coal mining is very important during that time. Babalikan uli natin to. Yan, si Newcomen. Yun ang una niyang ginamit. Paano yung tubig doon sa mga minahan ay ma-pump out. Kasi naghuhukay ka ron, biglang umulan o kaya may tinamaan ka na water table. Talaga may tubig doon. So, kailangan
na i-pump out mo yon. Ay, paano yung, kasi kung hindi, timba-timba mong aalisin yung tubig. Alam-alamang tao ang sisip-sip doon. So, yan ang unang niyang ginamit na application noong kanyang engine, papaano itatapo ng tubig o sisip-sipin ng tubig doon sa mga minahan. Again, moving ahead na naman, forward tayo, in 1760, Scottish engineer James Watt, tandaan niyo yung pangalan yan, si James Watt. No? Hindi lang ito ang kanilang kaya yung wattage sa electricity, siya rin ang dyan, nakaisip, naka-invento niya. Began tinkering with one of Newcomen's model. So, ini-improve niya yung mga naunang mga modelo, including kay Newcomen, adding a separate water condenser that made it far more efficient. No? Watt later collaborated with Matthew Boulton to invent a steam engine with rotary motion. Itong sa baba na ito. A key innovation that would allow steam power to spread across British industries, including flour, paper, and cotton mills, ironworks, distilleries, waterworks, and canals. So, para siya ngayon, imagine nyo, motorsiklo, no? Na kung yung nakakaintindi sa inyo ng loob ng makina ng sasakyan, merong piston, no? Ito piston, no? Nag-move siya ng in out in out in out. Ang nagpupo sa kanya is yung high steam engine, no? So pag nawala yung steam na yan, babalik siya sa kanyang dating posisyon, tapos magkakaroon uli ng high pressure steam engine, bigla siyang ma-open yung valve, mapupuno uli ito ng steam, dahil yung steam is pressure, itutulak na naman niya itong piston na ito at may karugtong ito na something na umiikot. And the process is continuous, no? So ito ay piston, in out in out in out, at yung karugtong niya in whatever connection, tuloy-tuloy ang movement niya at pwede mo nang i-connecta kahit saang machine at siya ay continuous gagana. Okay? So, yan yung una niya na invento. Kaya, yung mga companies, mga industry noon, mga planta, hindi na sila gumagamit ng manual, no? Kundi pwede nang ikabit sa mga machines na to. So, yan, kanina pinakita natin, no? Kaya, they could now, people are, mga miners go deeper, no? Palalim ng papalim, palayo ng palayo, because the demand for coal skyrocketed throughout the Industrial Revolution and beyond, as it would be needed to run not only the factories used to produce manufactured goods, but also the railroads and the steamship used for transporting them. So one industry, the mining industry, supports another, the industrial sector, no? Magkarugtong sila. At pagkatapos, dahil itong coal na ito ay nakita nila ang magagawa niya, they could be burned, and they could burn for so long, na inventong steam engine. At pagkatapos ng steam engine was applied into so many, including automobiles. So ito na invento na. Can you imagine, no? Ganun ang forma noon sa riles, no? Merong steam engine sa unahan, tapos yun yung continuously magpupus ng piston connected to the transmission at sa wheels o sa gulong na continuous na iikot. Then you have the moving the automobile, automatic mobile gumagalaw. So automatic na siya. Hindi na siya hila-hilan ng kabayo. So in the early 1800s, Richard Trevithick debuted a steam-powered locomotive. And in 1830, similar locomotives started transporting freight and passengers in freight, mga kargada yan, no? At pati tao, between the industrial hubs of Manchester and Liverpool. By that time, steam-powered boats and ships were already in wide use. So hindi lang sa tren, pati na sa mga barko. Carrying goods along Britain's rivers
and canals as well as across the Atlantic. So can you imagine, you have the factories making thousands of products. Now you have the means of transportation na hindi na kabayo at mabilis na. So lalong lumaki, lalong lumawak ang Industrial Revolution, not only in Britain but probably in other parts of the world. So here's a steam engine. Ganyan ang, kaya kung makikita nyo, bakit napakausok ng ng unang modelo ng mga tren ng araw yan. Busina pa yan eh. Anood kayo ng mga old movies at although the Europe, meron ko napanood sa YouTube na merong old yan, ganyan-ganyan. No? Pero sa for ano na lang siya, sa mga tourist, no? Yung gusto maka-experience ng old locomotive, yan ang sinasakay lang, usok pa rin. No? And using pa rin itong old system coal just to dramatize what was before. So mayroon silang baong, may baong silang coal, o yung coke. No? Tapos ilalagay doon sa furnace. No? Yung walang walang, hindi na pinapatay ang apoy dyan, tuloy-tuloy na siya. Maybe siguro meron silang oras dyan kung kailan sila magkakarga ulit. So kung ang trabaho mo sa tren ay taga-karga dyan, ako, pas maabutin mo kasi can you imagine pagbukas mo nun, biglang sisingaw yung napakainit, andun ka. Ang hirap ng buhay no. Kaya lang, that's the only way during that time. So ngayon, balikan natin to ha. Balikan natin to. Meron kang tren, no? Na tumatakbo sa riles na bakal. Kaya riles na bakal. No? From one station, kunyari, nung unang before the war, 1940s, tayo yung unang nakapagpatayo dito sa Asia ng riles ng tren. Yung sinasabing biyahing Bicol. Galing Tutuban yun, doon sa Manila. Diretso ng Bicol, tayo ay meron kaagad nun. Kaya lang nasira yun eh. Hindi natin napabayaan natin yun. Ang ganda sana nun. No? Instead na bibiyahe ka ng bus, yun. So, yun yung unang ginamit na tren. At napakaraming pwedeng ikarga dyan. Kita naman kayo siguro sa picture niyan. Ang haba niyan. So, goods and itong tinatawag natin na mga passengers. Sama-sama na ngayon dyan, no? Pero, bago umalis, kunyari, sa Tutuban, doon sa Manila, dapat alam ng Bicol na may umalis na tren. At doon sa lahat ng istasyon, dapat alam ng mga station doon na may dadating na tren at anong oras umalis. So, mai-estimate nila kung ang speed, let's say, 40 kilometers per hour. More or less, mai-estimate ng unang stasyon, susunod na stasyon, anong oras dadating doon. At makakagawa sila ng schedule para mabasa ng mga pasahero kung anong oras dadating. But they need what? Communication. Kinakailangang meron silang effective way or efficient way para malaman. Kasi ang mangyayari doon, kabayo, no? May message, umalis na yung tren. Kinakailangan mas mabilis yung kabayo kaysa sa tren o mauna pang umalis yung kabayo. Pero siyempre, mas mabilis ang tren at saka maraming paikot-ikot dadaanan yung kabayo. So, hindi ngayon ma-efficient yung message system. Maaaring andyan na yung tren, hindi pa alam. O kaya, tansyahan na lang. So, ngayon, nagkaroon ng tinatawag na new system ng communication. So, hindi pa uso ang cellphone dyan, ha? Sigurado ko. Pero they have the problem and they have the solution. Kailangan kasi ng mayroong communication system. So, the latter part of the Industrial Revolution also saw key advances in communication or communication methods as people increasingly saw the need to communicate efficiently over long distances. In 1837, British inventors William Cooke and Charles Wheatstone patented the first commercial telegraphy system. Okay? Even as Samuel Morse and other inventors worked on their own versions in the United States. Okay, yung nakikita nyo dyan, ng mga, kung manood kayo ng mga lumang pelikula, tut, 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 code yun, Morse code yun.
tut, tut. Merong katumbas na letter yon. Tapos merong makikinig doon sa kabila. At yung minessage mo ngayon, tatakbo yun doon sa balikan natin ha. Wala. Ito sa unahan. Yung message mo na yon, yan pala yan. Magra-run through dyan sa kawad na yan. Kawad na yan sa kuryente. Doon tatakbo yung tut-tut at babasahin yun doon sa kabila na nakikinig. Let's say, ang katumbas na ni A. So A, babantayan mo susunod, tut-tut-tut. Maybe B. So hanggang mabuo mo yung word na mayroong ibig sabihin, maybe coming. Sinushortcut na lang siguro, parang text din, no? 8:30 a.m. o 8:30 a.m. umalis. So paiklian na lang ng salita, hindi pwedeng sentence kasi ang haba ng tut-tut-tut. So doon mo nakita yung parang text lang ang mga messages. Alright? Ganyan na nangyari. Ito yung mga machines na ito ginamit. Merong operator na sanay na, merong tagapakinig sa kabila. So mag-gets nila yan. At sasabihin, isusulat nila sa kaprasong papel, ibibigay kay manager. Manager, may message. Yun, ito. So alam na yon. Okay, ito ang oras ng dating ng tren. Okay, so very useful rather than ipadala mo sa kabayo, nauna pa yung tren bago dumating. So, Cook and Wheatstone system would be used for railroad signaling, okay, sa tren at the speed of the new trains had created a need for more sophisticated means of communication. So ito nga yung tinatawag na telegraphy. So pag sinabing minsan ginagamit na idiom yung telegraphy or telegraph, sa boxing, pag sinabing telegraph, nababasa ng kalaban mo yung suntok mo na telegraph. So hindi pa dumadating suntok, nakakailag na. At yun yung ginamit na context doon. Yung telegraph kasi, merong isang pangyayari. Kaya lalong sumikat ang telegraphy. No? The telegraph transformed railroad signaling, making it possible for train operators to send messages ahead, nauna pa sa train, for the first time. American inventor Samuel Morse devised the earliest experimental telegraph, yung Morse code niya, no? And Cook and Wheatstone needle telegraph, a later model, first entered commercial use in 1838 when it was adopted by the Great Western Railroad in Britain. So yung needle, hindi mo napapakinggan. Sinusulat na ng needle kung ano yung letter or maybe code na naman para babasahin na lang. Pag parang didecode para mabasa mo. Parang ganoon din ang cellphone, may dinidecode din yung mga digital messages into something na readable. No? Ganoon din ang principle. So, first entered commercial use in 1838 when it was adopted by the Great Western Railway in Britain. The system gained wider acceptance after its dramatic role in apprehending British murderer John Towell in 1845. Ito raw nangyari, no? Kaya sumikat siya, merong nahuling isang criminal, murderer. Sumakay daw ng tren, no? He had been seen boarding a train in slow, and this information was telegraphed, pinadala ngayon, tut, ahead to Paddington Station, where he was arrested. Pagdating doon sa susunod na station, ando ng mga pulis, huli na siya. No? Kasi na-telegraph. No? So, ang unang word na-transmit, ang testing, no? What hath God wrought? No? Yan yung unang sentence or words na ipadala sa telegraph from Baltimore to Washington, D.C. and brought about a revolution on the U.S. Railroad system. As I said earlier, banks and industrial financiers, dami na ngayon, dami na mga pera, okay, nagpapautang, tatayo ng mga buildings, paupahan, and banks and industrial financiers rose to new prominent during the period as well as factory system dependent on owners and managers. Tapos ito pa, a stock exchange was established in London in 1770. At yan hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga stock exchange sa New York, kung saan yung mga pwede kang sumosyo na sa mga kumpanya.
by buying their stocks. At yung stocks na yon, habang lumalaki ang profit ng company, lumalaki rin ang value ng stocks. So probably yung $1,000 mo, after maybe 1 or 2 years, pwede na siyang mga $5,000 kasi nagsumosyo kasi isang kumpanya na lumalaki, yumayaman, maraming profit, lumalaki rin ang value ng share. At itong shares na to ay pwede mong ibenta through the stock exchange at may mga buyers. Anytime that you want, may buyer. Sila na maghahanap ng buyer. Yung buyer naman, yung kaya niya binili, imagine 1,000, binenta mo ng 5,000 kasi ang thinking nila, 5,000 yan ngayon. Pero baka mangyari din na next 2 years, 15,000 siya. So I will buy it at that price. Kasi ang kanilang iniisip, maganda naman ang performance ng company. So, sosyo na lang ako. Yun. Okay? So, yan ang stock exchange. And the same principle goes on until to this day. Assembly lines. So, ang assembly line, pag tinawag na assembly line, sa isang factory, yung tao, stationary, nasa isang lugar. Ang dumadating sa iyo, sa iyong harapan, yung parte ng isang component, at kunyari tulad dito, tagalagay ka lang ng talagalagay ng tornilyo. Wala kang ginawa kundi maglagay ng tornilyo. Hindi mo nga alam kung anong parte yung ginagawa mo na yun. And iikot yan, pupunta roon. Ayan, nakikita nyo. Yan ang tinatawag na assembly line. Kung saan yung trabaho mo ay nagiging expert ka na. Kasi yun lang ang ginagawa mo. Araw-gabi. Magkabit lang ng tornilyo o kaya magsalpak ng isang pyesa. At ang naging epekto nito, nagkaroon ng mass production. Yan, yung sinasabing mass production. Maramihan ang paggawa. Okay? So bilang na nila ang kayang gawin sa isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon. Because naurasan na nila yan. So these advances meant that more finished good could be manufactured with more efficiency and speed than ever before. At balik ulit tayo sa agricultural, no? Sa pagsasaka naman, nandiyan pa rin siyempre, the Industrial Revolution also changed agricultural practices until that time. Many people practice subsistence farming, yung magtatanim para may makain pero hindi na rin masyado, in which they produce only enough to feed themselves and pay their taxes. So, but new technology introduced gasoline-powered farm tools such as tractors, seed drills, threshers, and combine harvesters. Farmers were encouraged to plant large field, maramihan yung pagtatim, of a single crop to maximize profits. With improved transportation and the invention, ito na, dumating na ang refrigeration. Produce could be shipped safely all over the world. Yan, yung unang refrigeration sa mga gatas, ayun, no? Ito sa kanan na to. Hila-hila ng siguro karwahe pa yan. Malamig, so hindi mapapanis. But they were improved. Nasa ano na ngayon siya, nasa mga trends, At probably mga fresh meat, ay pwede mong i-travel ngayon nang hindi siya mapapanis. So this, I think this is the last slide. Yes, this is the last slide. So in summary, Industrial Revolution modernized the world. With growing resources came growing societies and economies. Between 1800s and year 2000, the world's population grew sixfold or 6 times, while per capita income saw 10-fold jump. Yumaman ng mga tao. Dumami ang tao, yumaman ng mga tao. And isinasabing ang Industrial Revolution ang nag-modernize sa mundo until now. So maraming salamat dyan sa panahon na yan because we were able to enjoy our what we have right now. Pero next meeting natin, bigyan ko lang kayo ng konting glimpse anong pag-uusapan natin. Nagka-problema. Yung Industrial Revolution, marami na-create na problems sa society, sa mga tao. Okay. Ayan na. Pag-usapan natin, malapit ang eleksyon para malaman natin ang ating mga argumento. So, pag-usapan natin yan next time. So, thank you very much for listening. And I hope
na naintindihan nyo itong Industrial Revolution. This is an old history, an old story. No? Pero sabi nga natin ay that history could explain where we are right now, why it happened. Are we just repeating history? Sometimes makikita nyo, nga, parang ganun din na nangyari dati. No? But magandang malaman natin, lalo na kayo mga kabataan, where we came from, anong ating pinanggalingan, at madesisyonan nyo rin what should be in the future. Alright? So, it's 8:54.